Welcome pong muli dito sa ating palatuntunan, ang In Search of Truth. Ako po ang kapatid na Jerry Lapira na muli po nag-aanyaya sa inyo. Samahan niyo po kami sa may kalahating oras ng palatuntunan ito. Sa unang bahagi po ng ating programa ay pakinggan at panoorin po muna natin ang aming isinagawang interview sa isa naming kapatid sa Iglesia ni Cristo mula po dyan sa lokal ng Iglesia ni Cristo sa Tabaco, sa distrito eklesyastiko ng Albay. Ang tinutukoy po namin ay si kapatid na Rose Jane Biron. Pakinggan at panoorin po natin ang nabanggit na interview. Kapatid na Eduardo Manalo, salamat po ng marami kasi kayo po ang naging kasangkapan po sa akin ng Diyos upang maging isang Iglesia ni Cristo po. Wala po sa isip ko maging Iglesia ni Cristo. Pero nung panahon na yon, dumating po yung pagkakataon na sobrang lungkot ko, nangungulila po ako sa pamilya ko. Kaya bigla ko pong naisip na maghanap ng malilibangan. Nung time na yon, sa YouTube, nag-scroll po ako. Nakita ko po yung kay Eduardo Manalo. Clinic ko po yun. Pinakinggan ko po kung ano po yung mga sinasabi niya. Ang narinig ko po na dapat gawin pag nakaranas po ng matinding lungkot at pagsubok po, ay dapat po manalangin sa Panginoon Diyos. Kakaiba po yung naramdaman ko po. Na-curious po ako dun sa mga sinasabi niya. Pinagpasya po ako na hanapin yung kapilya po dito sa Tabaco. Nahanap ko naman po. Nakausap ko po yung destinado po dito na kapatid na Eli Terago po. Sabi niya po sa akin kung gusto ko pa po daw malaman yung mga aral po ng Diyos. Dumalo po ako sa mga doktrina po, sa pagdodoktrina po. Sa Biblia po nila, sinasagot yung mga katanungan ko. Kaya sabi ko, siguro tama talaga yung mga aral nila. Hanggang pinakinggan ko, hanggang naisip ko talaga na tama ko talaga. Pinagpasyahan ko po na umanib po sa Iglesia ni Cristo at magpabautismo. Nabautismohan po ako noong July 27, 2020 po, kasabay po nung ika-106th anniversary po ng Iglesia ni Cristo. Nung nabautismohan po ako, sobrang saya po. Kasi isa na po akong ganap na Iglesia ni Cristo. Parte na po ako ni Cristo. Tsaka alam ko na pong pagdating ng araw ng pag-uwi ko, maliligtas po. Araw po ng bautismo, kinausap po ako, kinamusta ni kapatid na Macleo Ibasco po. Pinangapangako ko po sa inyong kapatid na Eduardo V. Manalo at lalo na po sa Panginoong Diyos na kung may mga pag-uusig man na dumating sa akin, magiging matapang po akong harapin ito. Pangako po na magiging iglesia po ako hanggang kamatayan. Ang napanood at napakinggan po natin ay ang aming sinagawang interview kay kapatid na Rose Jane Biron mula po dyan sa lokal ng Iglesia ni Cristo sa Tabaco, sa distrito eklesyastiko ng Albay. At sa aming pong pagbabalik, isasagawa na po natin ang pag-aaral ng mga salita ng ating Panginoong Diyos. Huwag po kayong bibitiw, magbabalik po ang programang ito. Magpapakilala lamang po ang aming himpilan. Nakikinig kayo sa Iglesia ni Cristo Radio, DCEM 954, ang tinig ng katotohanan. Muli pong nagbabalik ang programang ito, ang In Search of Truth. Binabati po namin ang lahat ng ating mga kapatid sa Iglesia ni Cristo na nasa iba't ibang panig po ng mundo. Binabati rin po namin ang lahat ng mga panayang sumusubaybay sa palatuntunang ito. Gayun din po, binabati namin si kapatid na Rose Jane Biron na kanina po ay ating na-interview.
Si kapatid na Rose po ay mula dyan sa lokal ng Iglesia ni Cristo sa Dabaco, sa distrito eklesyastiko ng Albay. Si kapatid na Rose po, gaya ng kanyang sinabi kanina, siya ay dating aktibong kaanib sa Iglesia Katolika. Subalit, dumating po ang pagkakataon sa buhay niya na siya ay dumadaan sa matinding kalungkutan at sa kanyang pagsisearch sa YouTube ay nakita niya ang isang palatuntunan ng Iglesia ni Cristo sa INC Radio YouTube channel na doon ay nagtuturo ng mga salita ng ating Panginoong Diyos. Ang aming tagapamahalang pangkalahatan, ang kapatid na Eduardo B. Manalo. At doon, napakinggan niya at hindi niya nakalimutan yung sinabi ng kapatid na Eduardo B. Manalo na kapag kaanya dumaraan kayo sa matitinding mga problema at hirap at sitwasyon ng buhay, ang dapat gawin ay manalangin sa ating Panginoong Diyos. Ito po ang nagmulat sa kanya para lalo niyang suriin at alamin kung ano ba ang Iglesia ni Cristo. Kaya sa kanyang sariling pagsisikap ay hinanap niya po ang pinakamalapit na lokal ng Iglesia ni Cristo sa kanilang dako. At nakita nga po niya ang gusaling sambahan ng Iglesia ni Cristo diyan sa bayan ng Tabaco sa distrito eklesyastiko ng Albay. At doon ay pinagpatuloy niya po ang pagsusuri sa mga aral na sinasampalatayanan ng Iglesia ni Cristo. At nang mapakinggan niya na po ang mga pangunahing aral ng Iglesia ni Cristo, siya po ay tumanggap ng banal na bautismo at naging ganap na kaanib sa Iglesia ni Cristo. Sa kanyang ginawang mga pagsusuri noon, natiyak niya lahat ng mga aral na sinusunod dito sa Iglesia ni Cristo, ang pawang batayan ay ang mga kalooban ng Diyos na ang pinagbabatayan ay ang banal na kasulatan. Mga mahal po naming mga taga-subaybay, sa panahong ito na napakatindi ng kahirapan, maraming problema ang kinakaharap at nasasagupa ang tao. Ang isa sa pinagsasandigan ng tao ay ang paglapit at pananalangin sa ating Panginoong Diyos. At ang paniniwala po ng nakararami, basta't doon sa reliyon na kanilang kinabibilangan, ay pinagbubuti nila yung kanilang ginagawang mga paglilingkod. Pagka sila ay nanalangin sa ating Panginoong Diyos, ay pakikinggan sila ng ating Panginoong Diyos. Subalit, sa Biblia po, mga mahal po naming mga taga-subaybay, ay meron pong ipinakikilala na mga taong pagka nanalangin ay tiyak na sasagutin ng ating Panginoong Diyos. Siguro ay nagtataka po kayo, hindi po ba lahat ng mga tao ay nilalang ng ating Panginoong Diyos? At dahil sa ang lahat ng tao ay nilalang ng ating Panginoong Diyos, ang lahat ng tao rin ay may karapatan na lumapit at manalangin sa ating Panginoong Diyos. Mahalaga pong alamin po muna natin ito. Ano po ba ang dapat na malaman ng tao tungkol sa karapatan sa paglapit o pananalangin sa ating Panginoong Diyos? Pakinggan po ninyo at babasahin ko ang nakasulat dito po sa Isaiah 59, ang talata po ay 2. Ganito po ang maliwanag na mababasa natin. Ang inyong mga kasalanan ang siyang naglayo sa inyo sa Diyos. At yun ang dahilan kung bakit niya kayo tinalikuran at ayaw nang makinig sa inyong mga dalangin. Kung inyo pong napansin, sa talatang binasa namin sa inyo ay sinabi po na ang inyo anyang mga kasalanan ang siyang naglayo sa inyo sa Diyos at yun din ang dahilan kung bakit tinalikuran na ng ating Panginoong Diyos ang tao at ayaw na niyang makinig sa gagawing pananalangin po ng tao. Ilang tao po ba ang nagkasala? Pagka po binasa natin ng Roma 3:23, lahat ng tao ay nagkasala. Sa makatwid, ang masamang ibinunga po ng kasalanang nagawa ng tao, nawala po sa kanya yung karapatan na lumapit at manalangin sa ating Panginoong Diyos. Pero, paano po kung ang tao ay magmakaawa sa ating Panginoong Diyos sa kanyang mga pananalangin?
Ang tanong po ay, pakinggan kaya siya ng ating Panginoong Diyos? Pakinggan po ninyo dito sa Aklat ng Kawikaan, sa 1, ang talata po ay 27 hanggang 28, ganito po ang maliwanag na nakasulat dito sa Biblia. Pagka ang inyong takot ay dumarating na parang bagyo, at ang inyong mga kasakunaan ay dumarating na parang ipo-ipo, pagka ang hirap at hapis ay dumating sa inyo, kung magkagayoy tatawag sila sa akin, ngunit hindi ako sasagot. Hahanapin nila akong masikap, ngunit hindi nila ako masusumpungan. Paano po kung magmakaawa ang tao sa paglapit niya sa ating Panginoong Diyos? Pakinggan kaya sila ng ating Panginoong Diyos? May pasya na po ang ating Panginoong Diyos. Ang sabi ng Diyos, tatawagan niya sila sa akin, ngunit hindi niya ako sasagot. Paano po kung hanapin ng tao ng buong sikap ang ating Panginoong Diyos sa kanilang paglapit at pananalangin? Ang sabi po sa talata, hindi niya nila ako masusumpungan. Ganito po mga kaibigan, ang naging kaawa-awang kalagayan ng mga tao na nagkasala, na wala po ang karapatan na lumapit at manalangin sa ating Panginoong Diyos. Subalit, gusto po ba ng ating Panginoong Diyos na makita ang mga tao sa ganitong kaawa-awa na kalagayan? Na lumalapit sa Kanya, nananalangin pero ayaw niyang pakinggan? Pakinggan po ninyo ang nakasulat dito po sa Panaghoy, sa 3, ang talata po ay 32 hanggang 33, ay ganito ang nakasulat. Pero kahit nagpaparusa siya, ipinapakita pa rin niya ang kanyang habag at ang napakalakit walang hanggan niyang pag-ibig sa atin, dahil hindi siya natutuwa na tayo'y saktan o pahirapan. Napansin niyo po ba mga kaibigan? Ang ating Panginoong Diyos ay hindi niya natutuwa na ang tao ay kanyang saktan o pahirapan. Kaya ano po ang dapat nating mapansin? Sa talatang ito na binasa namin, may mga tao po na bagaman pinarurusahan ng ating Panginoong Diyos dahil sa kanilang nagawang kasalanan, gayunman pinagpakitaan pa rin ng ating Panginoong Diyos ng kanyang habag at walang hanggang pag-ibig. Hindi po ba napakapalad na mapabilang tayo sa ganitong mga tao? Kaya, ang dapat nating tiyakin mga kaibigan, kabilang tayo doon sa mga tao na ipinakikilala ng Biblia na nagtamo ng habag at pag-ibig ng ating Panginoong Diyos. Paano po ba natin matatamo ang awa, ang pag-ibig, ang habag ng ating Panginoong Diyos? Ito po ang itinuturo sa atin ng banal na kasulatan dito po sa unang Juan, sa 4:9 hanggang 10, ay ganito ang pahayag sa atin ni Apostol Juan. Inihayag ng Diyos ang kanyang pag-ibig sa atin nang isugo niya sa mundo ang kanyang kaisa-isang anak upang magkaroon tayo ng buhay sa pamamagitan niya. Ito ang pag-ibig, hindi sa inibig natin ng Diyos, kundi tayo ang inibig niya at isinugo niya ang kanyang anak upang maging handog para mapatawad ang ating mga kasalanan. Paano nga po ba matatamo ng tao ang habag, ang pag-ibig ng ating Panginoong Diyos? Ang sabi po sa talata, isinugo ng ating Panginoong Diyos ang kanyang kaisa-isang anak na walang iba kundi ang ating Panginoong Hesukristo. Bakit po ang pagkakasugo sa ating Panginoong Hesukristo? Ito ay naghahayag ng awa, habag, pag-ibig ng ating Panginoong Diyos sa mga tao. Sapagkat sa pamamagitan po ng ating Panginoong Hesukristo, ihahandugan niya ang kanyang sarili para mapatawad ang mga tao sa kanilang nagawang kasalanan. Hindi po ba ang kasalanan, mga kaibigan, ang dahilan kung bakit ang tao ay nahiwalay sa ating Panginoong Diyos? At ang kasalanan din ang dahilan kung bakit ayaw ng pakinggan ng ating Panginoong Diyos ang gagawing paglapit at pananalangin sa Kanya. Kaya alamin po natin ito.
Ano po ba ang sinasabi ng banal na kasulatan na ipantutubos ng ating Panginoong Kristo sa kasalanan na nagawa ng tao? At ano po ang halaga nito? At ang isa pa sa katanungan na sasagutin natin, meron pa po bang ibang kaparaanan para ang tao ay mapatawad sa kanyang kasalanan? Pakinggan po ninyo, dito po sa Hebreo, sa 9, ang talata po ay 22. Ganito po ang pagtuturo naman sa atin ni Apostol Pablo, pakinggan nyo. At ayon sa kautusan, ay halos masasabi kong lahat ng mga bagay ay nililinis ng dugo, at maliban na sa pagkabuhos ng dugo, ay walang kapatawaran. Paano po gagawin ng ating Panginoong Kristo ang pagtubos sa kasalanang nagawa ng tao? Sa pamamagitan ng kanyang mahalagang dugo, ang tao po ay mapapatawad sa kanilang mga kasalanan. Subalit, meron pa po bang ibang kaparaanan maliban sa pagkabuhos ng dugo ng ating Panginoong Kristo para ang tao ay mapatawad sa kanyang kasalanan? Ang sabi po sa talata, maliban na anya sa pagkabuhos ng dugo ng ating Panginoong Kristo, wala na anyang kapatawaran. Sa makatwid, ang nag-iisa pong kaparaanan para ang tao ay mapatawad sa kanyang kasalanan. At sa gayon, yung pader na nagpapahiwalay sa tao at sa Diyos ay magiba na, mawala na. At ang tao ay muling makabalik sa Diyos. Ang tao na naalisan ng karapatan sa pagtawag at pananalangin sa ating Panginoong Diyos ay muling maibalik sa Kanya yung karapatan na yun. Ang kinakailangan, masakop siya ng ginawang pagtubos ng ating Panginoong Kristo ng Kanyang mahalagang dugo. Siguro ay ito naman ang sasabihin ng iba na nakikinig po sa amin ngayon. Hindi po ba kaya nga namatay ang ating Panginoong Kristo doon sa krus at nabuhos doon ang Kanyang mahalagang dugo ay para mapatawad ang kasalanan ng lahat ng tao? Yun po ay opinyon, palagay lamang po ng iba. Sapagkat kung Biblia po ang ating sasangguniin, meron pong partikular na mga tao na itinuturo ang banal na kasulatan na mga taong natubos ng mahalagang dugo ng ating Panginoong Kristo. Sino nga po sila? Pakinggan ninyo. At ganito po ang mababasa natin dito po sa Aklat ng Mga Gawa 20:28. Salin po ito ni Ginoong George M. Lamsa. Sa pagkakaliwat na po sa wikang Pilipino natin basahin, pakinggan nyo. Ingatan ninyo kung gayon ang inyong sarili at ang buong kawan. Narito'y hinirang kayo ng Espiritu Santo ng mga katiwala upang pakanin ang Iglesia ni Kristo na binili niya ng Kanyang dugo. Binasa lamang po namin ito sa inyo, mga kaibigan. Ang Iglesia ni Kristo ang siyang pinatutunayan ng Biblia na tinubos ng mahalagang dugo ng ating Panginoong Kristo. Sa makatwid, kung meron mang mga tao na nagtamo ng awa ng pag-ibig ng ating Panginoong Diyos, walang iba kundi ang mga taong napabilang sa tunay na Iglesia ni Kristo. Bakit? Sapagkat ang mga tao pong nasa loob ng tunay na Iglesia ni Kristo, sila po ang napatawad sa kanilang mga kasalanan. At dahil napatawad na sa kanilang mga kasalanan, yung dahilan kung bakit ayaw pakinggan ng ating Panginoong Diyos ang panalangin, ang paglapit ng mga tao sa Kanya, nawala na. Kaya yung karapatan para manalangin at lumapit sa ating Panginoong Diyos ay natamo po ng mga tao na natubos ng mahalagang dugo ng ating Panginoong Kristo. Kaya nga sa panahon ng mga apostol, ano po ang tiniyak ng mga apostol do sa mga taong kanilang inaralan, sumampalataya at naging kaanib ng tunay na Iglesia ni Kristo? Pakinggan po ninyo at ganito ang mababasa natin dito po sa unang Pedro 2, ang talata po ay 10. Pakinggan po ninyo ito. Kayo'y hindi bayan ng Diyos noon, ngunit ngayon, kayo'y bayang hinirang niya. Noon, pinagkaitang kayo ng habag, ngunit ngayo'y tinatanggap na ninyo ang Kanyang habag. Ang kausap po dito ni Apostol Pedro ay ang mga taong kanilang pinangaralan at naging kaanib sa tunay na Iglesia ni Kristo.
Ano po ang kanyang patotoo sa kanila? Ang sabi po sa talata, ngayon, kayo anya'y bayang hinirang niya. Ngayon anya ay tinanggap na ninyo ang kanyang habag. Mga mahal po naming mga taga-subaybay, gusto po ba natin na ang habag, ang awa, ang pag-ibig na ito ng ating Panginoong Diyos ay maranasan din ng bawat isa sa atin? Hindi po natin maiiwasan na tiyaking napabilang tayo sa tunay na iglesia ni Kristo. Ito nga po ang lubos na naunawa ni kapatid na Rose Jane Biron sa kanyang ginawang mga pagsusuri, na ang paglapit, ang pananalangin sa ating Panginoong Diyos, para ito ay tanggapin, pakinggan ng ating Panginoong Diyos at sagutin ng ating Panginoong Diyos. Dapat nasa loob siya ng tunay na iglesia ni Kristo. Ito rin po ang gusto naming ibahagi sa inyo. Kaya namin ibinabahagi ang mga katotohanan ito na aming pong naunawaan at sinampalatayanan. Gusto po naming makasama kayo, hindi lamang sa tunay na pagsambat paglilingkod sa Diyos, kundi tinakahangad po namin na kayo man ay magtamo ng karapatan sa paglapit at pananalangin at pagkalooban ng ating Panginoong Diyos. Ang ating Panginoong Sukristo po, ano po ang kanyang garantya sa mga napabilang, naging kaanib sa tunay na iglesia ni Kristo? Pakinggan po ninyo ang pagtuturo ng ating Panginoong Sukristo dito po sa Juan, sa 15, ang talata po ay 16. Ako'y hindi ninyo hinirang, ngunit kayo'y hinirang ko, at aking kayong inihalal upang kayo magsiyaon at magsipagbunga, at upang manatili ang inyong bunga, upang ang anumang inyong hingin sa Ama sa aking pangalan, ay maibigay niya sa inyo. Tiniyak po ng ating Panginoong Sukristo sa mga taong kabilang sa tunay na iglesia ni Kristo, na sa paglalarawan dito ng ating Panginoong Sukristo ay itinulad sa puno, siya yung pinakapuno, at ang mga taong sa kanya ay mga sanga niya. Sa ibang paglalarawan ng banal na kasulatan, itinulad itong tunay na iglesia sa isang tao, ang ating Panginoong Sukristo ang pinakapangulo at ang iglesia ang kanyang katawan. Ano po ang sinabi ng ating Panginoong Sukristo doon sa mga taong tunay na may kaugnayan sa Kanya? Ang sabi niya, upang anuman anyang inyong hingin sa Ama, sa aking pangalan, ay maibigay niya sa inyo. Napansin niyo po ba? May karapatan na manalangin, lumapit sa ating Panginoong Diyos, at ipagkaloob ng ating Panginoong Diyos ang kanilang mga panalangin. Mga kaibigan, gaya ng sinabi po namin sa inyo kanina, ang panahon natin ngayon ay totoong napakahirap. Kinakailangan natin ng tutulong sa atin. Wala pong iba na makatutulong sa atin at makapagkakaloob ng lahat ng ating kailangan, kundi ang ating Panginoong Diyos. Kaya, ang paglapit at pananalangin sa ating Panginoong Diyos ay kinakailangan pong gawin ng tao. Subalit, magagawa niya yung pananalangin, yung paglapit sa ating Panginoong Diyos na pakikinggan at ipagkakaloob ng Diyos yung kanilang mga panalangin kung ang tao po ay nasa loob ng tunay na iglesia ni Kristo. Nawa po ay nakatulong ang ginawa po naming paglalahad na ito ng mga kalooban ng ating Panginoong Diyos sa ginagawa ninyong mga pagsusuri. At bago po tayo magtapos, inaanyayahan po namin kayo sa isang panalangin. Panginoon po naming Diyos, muli po lumalapit kami sa iyo at nagpapasalamat sa napakagandang pagkakataong ipinagkaloob mo sa amin na sa pamamagitan ng palatuntunang ito ay maipakilala ka namin sa maraming mga tao. Maihayag ang iyong mga kalooban na kung ito po ay lubos na tatanggapin, sasampalatayanan ng mga tao, maghahatid sa amin, hindi lamang sa tunay na pagsambat paglilingkod sa iyo, kundi higit sa lahat sa pagtatamo namin ng buhay na walang hanggan. Panginoong Jesucristo, lumalapit din po kami sa iyo, nakikiusap, patuloy mo kaming ilapit at ipamagitan sa Ama. Patuloy na pakibasbasan ang lahat ng iyong mga hinirang at ipamagitan po sa Ama ang aming mga panalangin.
Ama, sa muli naming paglapit sa iyo, hindi namin nakakalimutang ipanalangin ang kapatid na Eduardo B. Manalo. Patuloy na ipagkaloob ang pinakamabuting kalusugan, ang karunong at kapangyarihang kanilang kailangan, nagagamitin nila sa pangunguna sa kabuuan po ng iyong bayan. Ang lahat ng ito, hinihiling na po namin sa pangalan po ng aming tagapagligtas na si Kristo Jesus. Amen.